Ito ang ating mga kasama, sir. Nagmamaneho yan maghapon. Yan po ay mga konduktor. Saan po sila nakakahalap ng impormasyon? Paano po nabubuo ang kanilang mga opinyon? Alam mo, Tony, kami sa transport kasi unang-una ang binabasa namin ay halos sa iba-iba dahil ang tinitignan namin kung paano minsan unang-una yung paano yung lumaki yung kita dahil hirap ngayon ang transport. So, yung tungkol dito sa aming pagsasaliksik dito sa nangyayari ngayon ay ang inuuna ng transport yung kung paano makatulong kami sa mamamayan lalo na sa serbisyo publiko. Kaya itong nangyari ngayon na paglilitis, talagang ang aming mga driver abalang-abala din dahil sa mga terminal natin ngayon. Halos naglagay na kami ngayon ng mga telebisyon para lang minsan nga nalalampasan na sa pila yung ating mga driver dahil exciting sila na napapanood na linilinis ng ating gobyerno kung alin talaga ang may kasalanan. Nagkakaroon po ba ng mga debate? Minsan nga, hindi lang debate yung mga magkukumpare doon sa terminal eh. Minsan nagkakatampuhan pa dahil lang doon sa pabor yung isa sa kabila. Pabor yung isa sa kabila. Ganon. Kaya ang aming pinaparating sa kanila ay wag nilang pag-awayan yun, kundi kailangan ay tugunan natin kung ano yung makakatulong dito sa ating hanap buhay, lalong-lalo na yung hanap buhay namin, attorney, ay serbisyo publiko para sa ating mamamayan. Pero maganda to, Mark, no? Kasi nakikita natin ang youth ay involved, meron silang exchange of opinion, maging ang transport sector ay nagkakaroon ng debate amongst themselves tungkol dito sa nagaganap. Dahil ito po ay hindi lamang karapatan natin, ito ay duty po natin bilang mamamayan na malaman, makialam, mag-form ng sarili nating opinion tungkol dito sa mga nagaganap na ito. Correct. Gusto ko itanong, Cathy, kay Sir Noni ngayon, bilang educator at bilang isang spiritual formation advisor. Sir, yung legal, merong moral aspect din ito. In fact, nabanggit ng isang senador, yung moral aspect nito. Paano nyo po napapag-usapan yung moral aspect nitong kaganapang ito? Alam mo, syempre kailangan intindihin natin na sa isang paaralan, kasi ang background ko naman talaga kasi at ang aking trabaho ay talagang sa paaralan nakababad. At kailangan nating matulungan yung ating mga kabataan na matutunan yung mga importanteng mga bagay sa buhay. At mahirap magturo kung lalong-lalo na ang isang pinagkakaabala ng isang society tulad ng atin ngayon ay isang paglilitis na ganito. And it's very hard to teach things that are moral if maraming mga gray area at napapalabas sa maraming gray area. So, paminsan, imbes na tumingila sila, tumanaw sa nangyayari sa lipunan bilang mga modelo, bilang mga ehemplo, medyo paminsan nakakatakot gawin yun. Kasi paminsan, yung mga ehemplo at mga example na yun, hindi malinaw ang lines of definition. Pero yun nga dapat na pag-uusapan at mahirap ituro, sa totoo lang. Napakahirap. Okay. Mark, mga kaibigan, kasama po natin ngayon sa ating studio, Dean Amado Valdez. Welcome back sa Paglilitis, Dean, and thank you for joining us. Magandang hapon po sa inyo, Ms. Kat, si Attorney Mark, magandang hapon po sa inyo lahat. Sa mga estudyante, magandang hapon sa inyo. Dean, ang pinag-uusapan po natin ngayon, ang tinututukan natin ay yung Article 3, tungkol daw po dito sa flip-flopping decision ng Chief Justice, tungkol dito sa kaso ng PAL versus FASAP. Gusto lang namin kayong hingian ng kaunting backgrounder tungkol dito sa kaso na ito. At ano na po ba yung status nito ngayon? Pending pa ho yan sa Supreme Court. Ang problema ho kasi dyan, final and executory na ho yung decision. Kaya nga lang ho, sinet aside yung final decision dahil nagkaroon ng sulat from a lawyer at pinoint out some technicalities. Kaya ang ginawa ng Supreme Court, sinet aside yung decision. So pending pa ho kung yung unang decision ay itutuloy pa rin. At yun ho ay parang masasabi nating nagkaroon ng lamat yung judicial system natin sapagkat yung final decision ay pwede pa palang hindi final pag merong isang sulat lang ng isang lawyer. Din, pakipaliwanag po yung naging debate dahil sa isang exchange during this article na sinasabi ni Justice Cuevas na hindi naman binaliktad yung main case. Ang binaliktad lamang yung parang administrative matter
yung mismong parang hindi nga siya yung mismong merits of the case at hindi daw po nagalaw yung merits of the case. Pakipaliwanag po yun din. Ang issue talaga dyan yun bang final decision na pwede na makinabang yung mga complainant dyan, ay pwede pa bang i-hold ng Supreme Court kung final na? Sapagkat ang alam natin, pag final na isang decision, parang tapos na yung pagdurusa ng mga nag-file ng case. Tapos na. Andyan na yung relief nila, andyan na yung kanilang benefits. Pero bagamat final na ayon do sa rules, na nabalang pa rin sapagkat sinet aside, although tama naman si Atty. Cuevas na hindi pa talaga final yung setting aside, pero may damage na ho yan. Dahil nabuksan muli. Para mabubuksan uli, magkakaroon pa ng risk na baka mabago yung decision na final na. Yun ho ang problema dyan. Naku, meron akong marami pang katanungan tungkol dyan na gusto ko naman malaman mula kay Attorney Jen. Attorney Jen, ano po ba yung proseso? Kunwari po, nagdesisyon itong Korte Suprema at sinabing final and executory na. Ilang motions pa for reconsideration ang pwedeng i-file ng respondent sa kaso? Alam mo, Kathy, pag sinabi mong final and executory ang isang decision, ibig sabihin nito ay tapos na, wala ka na maaaring gawin pa kung hindi yung ipinag-uutos ng desisyon na ito. Hindi ka na pwede mag-file ng motion for reconsideration. Kasi ang motion for reconsideration ay maaari mo lamang i-file within 15 days sa paglabas ng isang desisyon. Pagkatapos nun, sabi ng rules, hindi ka na pwedeng mag-file ng isa pang MR kung sakaling yung motion for reconsideration mo ay hindi pagbigyan. Kung kaya't pag sinabing final and executory na ito, it's either hindi ka nag-motion for reconsideration or na-deny na yung motion for reconsideration mo. Okay, kay Sir Philip. Sir Philip, ang narinig po natin dito sa kasong ito, sulat nga po na nabanggit nyo, medyo hindi po kayo fan po pala ni Mr. Mendoza, sulat po ang pinadala. Ano po sa inyo ang dating nung pagpapabaliktad or pagpapa-review nitong decision na ito through a letter? Sa pananaw ng isang pangaraniwang tao na kapareho ko, ito talagang kagulat-gulat. Ba't ganun? Bakit sulat lang? Talagang alam natin, sa husgado, pagdating sa isang usapin, talagang dapat magharap ka ng petition o anumang motion. Formal yan bakit sulat lang? Kaya ngayon ang nakakapagtaka, sulat lang. Okay. Si Gio, merong mga May isa pa katanungan. tayong tanong para kay Sir Philip na tawagin natin si Darlene ng FEU. Darlene? For Mr. Philip Lustre po, parati pong tinatanong ng mga mamamayan kung ano po ba talaga yung katuturan or kahalagahan ng impeachment ni CJ Corona sa pang-araw-araw na karanasan ng mamamayang Pilipino. Alam mo, isang malalim na katanungan, pero maganda. Salamat yung tanong na yan. At marami talaga nag-iisip, ano nga ba saysay nito? Ang saysay nito sa halaga ng ating buhay. Malaman natin, anong saysay ng ating lipunan. Ngayon kung lahat sa tambak ang magdanakaw dyan. Kailangan linisin yan. Naging mandando ng ating Pangulo nang siya ay mahalal. Nagkaroon siya ng landslide victory, malinis ang ating pamahalaan. Utos yan nung nakarang eleksyon. Isang malinaw na utos yan at hindi niya pwedeng talikuran niyang mandandong yan. Kundi mananagot siya sa bayan. Kaya kailangan isagawa niya ang paglilinis sa pamahalaan. Yan ang halaga ng impeachment trial. Okay, mukhang intense ang sagot. Puntahan natin si Madge ng PUP. May katanungan po siya. Ano po? Sa dami po ng issue at teknikalidad po sa impeachment, sa tingin niyo po ba nalilihis na po tayo sa tunay na dahilan po ng impeachment? Para kay Miss Carol po yata sa media. Opo. Ang tanong mo ay tungkol sa kung ang teknikalidad ay naglilihis sa impeachment? Apo. Well, not necessarily kasi sa mga abogado, ang teknikalidad very relevant yan. Pero sa tao siguro na nanonood, ang teknikalidad, pag nakikita nila na ang teknikalidad ay pinangtatakip, pinang-i-evade sa mga issue, nagagalit sila at nagiging suspicious ang tao. Dahil sa ang tao, simple lang naman mag-isip yan Totoo ba yan o hindi? Pag nakikita nila ang teknikalidad ay nagiging sagabal, hindi maganda yon sa perception ng tao. Gusto ko itanong, Cathy, kay Dean Valdez, dahil Dean, nung unang mga araw ng impeachment trial, merong ibang mga korte
na nag-declare pa ng holiday or hindi po sila pumasok. And then eventually, mukhang nag-normalize na yung situation. Sa tingin nyo, ito, napapag-usapan itong FASAP case, napapag-usapan yung workings ng Supreme Court. Paano naapektuhan ang judicial system? Ito hong impeachment ay maaring siguro merong konting bump sapagkat nagulantang ang buong judiciary. Pero in the end, may strengthen ang judiciary sapagkat pag malaman ng isang ordinary judge na no less than yung Chief Justice ay pwede mong iharap sa tao and singilin sa kanyang accountability. Kung siya ay isang ordinary judge, mas maliit na judge, lalong magiging vulnerable siya, no? So ang gagawin niya ngayon pag-iigihin niya. So in the process na-strengthen ang buong judiciary. Human nature ho yan Yung boss ko na-accusaan, maaari din akong ma-accuse. So in the end, tayo makikinabang sapagkat itong justice wala hong sinisino yan. In fact, those who have less in life should have more in law. Kaya yun hong ordinary tao dyan, yan ang higit na makikinabang pag mayayos natin ang judiciary. Dean Valdez, may katanungan po tayo mula sa Twitter, no? Mula kay Alain Ayop. Sa inyong palagay, mas nakasama po ba ang pag-interview ni Chief Justice Corona sa TV at radyo imbis na ihayag na lang po ito sa korte? Palagay ko ho yung pinakita niya dito na parang mukhang natatalo na siya sa public perception, kaya hindi na niya nahintay yung panahon na makakapagsalita siya. He went directly to the people at ipaliwanag yung kanyang position. Ang problema dyan is baka nagsalita siya sa taong bayan pero hindi naman siya uupo doon sa Senado. Ang magdidesisyon sa kanya yung Senate judges. So hahanapin ng taong bayan, nagsalita ka publicly, ngayong kailangang haharap ka na to be cross-examined by the prosecution lawyers saka ng mga senator judges, ayaw mo umupo doon. So hahanapan siya at kung hindi siya uupo doon, magiging malaking epekto yan sa kanyang credibility. Kathy, mukhang ang may mitsa itong pagpapa-interview ng Chief Justice, ano? Matatandaan natin, Mark, no, na ngayong umaga, hanggang kaninang tanghali, no, sunod-sunod ang pagpapa-interview ni Chief Justice sa iba't ibang mga TV at radio stations. Kahapon po kasi may mga lumabas na dokumento patungkol dito sa Basa Guidote Enterprises. Mga kaibigan, kung if you may recall, no, ito po nga Basa Guidote Enterprises ay ang sinasabing pinagkunan nung milyong-milyong nahanap na pera dito sa peso accounts ni Chief Justice Corona. At meron nga pong isang kasama dito sa korporasyon na ito or merong relasyon sa korporasyon na ito na lumabas. At si Ana Basa ba? Ana, may apo ng isa sa mga relatives dito sa korporasyon na ito ay meron siyang ni-reveal. At isa sa kanyang ni-reveal ay ito nga pong nilalaman ng isang affidavit. Itong si Ana Basa ay first cousin ng asawa ni Chief Justice na si Cristina. At ito isang excerpt mula dito sa artikulo na lumabas sa Inquirer kahapon. Chief Justice Renato Corona reportedly threatened to blow away with a gun a hapless 83-year-old caretaker of a property of the Basa Guidote Enterprises Incorporated in Manila, a whistleblower has revealed in an explosive interview. Ito po kasing Ito pa, Kathy. Ana Basa, first cousin of Corona's wife, Cristina, said that she had decided to risk her life and come out in the open to reveal the injustices which the Coronas had heaped on members of the Basa Guidote clan in selling their property in Bustillos, Manila, and in taking over BGEI. Gusto mong pasabugin ko ang mukha mo, shouted an angry Corona to the caretaker Pedro Aguilon or Mang Indo in an incident in 1997 which Ana recounted.